Isang magandang araw ho sa ating lahat, sa lahat ng makikinig sa bidyong ito. Sa araw na ito, akin pong tatalakayin sa inyo ang salitang kapatawaran, ang pagpapatawad sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na siyang nagbigay sa atin ng masakit na kalooban. Ang kapatawaran ay isang aspeto na itinuturo sa Ebanghelyo ni Kristo dito sa Santa Biblia na gusto kong maunawaan po ninyo nang sa gayoy maging nararapat tayong nananampalataya ho sa Diyos. May bilin sa atin yung ating Panginoon sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Episo 4:31 hanggang 32 na sinasabi sa atin ni Apostol Pablo dito sa Bagong Tipan na sinasabi, ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan at panglilibak ay mangag-alis nawa sa inyo, pati lahat ng masasamang akala. At maggandahang loob kayo sa isa't isa, maging mahabagin, mangagpatawaran kayo sa isa't isa, na gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos na kay Kristo. So pinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na tanggalin natin sa ating kalooban, sa ating buhay, mga minamahal kong kapatid, ang lahat ng kapaitan sa ating kalooban, lahat ng galit, kaalitan, panglilibak o pangungutya, dahil ito'y isang bagay na magiging dahilan ng ating pagkukulang sa Diyos, na magiging rason ng ating pagkakasala. Ang gusto ho sa atin ni Apostol Pablo, sabi niya rito, magbigay tayo ng kagandahang loob sa iba, maging mahabagin tayo sa kanila, at magpatawaran tayo sa isa't isa. Ito'y bilin sa atin ng Diyos na kinakailangang i-aplika natin sa ating mga buhay. Ika nga, mga minamahal kong kapatid, matuto tayong magpatawad gaya ng sinasabi sa atin sa sulat ni Apostol Marcos sa San Marcos Kapitulo 11 versikulo 25, na ganito yung sinasabi sa atin at tinutumbok sa atin ng ating Panginoon. At kailanman kayo'y magtayong magsipanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong amang nasa langit ay patawarin kayo sa inyong kasalanan, magpatawad kayo. So, kung mayroon man tayong laban o galit sa ibang tao, nang sa gayoy tayo, upang tayo'y patawarin ng Diyos, kinakailangang ibigay din natin yung kapatawaran natin sa kanila. Ito'y mahigpit na bilin sa atin ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid, dahil ito'y turo bilang ikakabanal ng bawat isa. Gayon na lamang yung sinasabi niya rito sa San Matthew Kapitulo 6 versikulo 14, na sinasabi ni Apostol Matthew, mga minamahal kong kapatid, sa sulat na sapagkat kung ipapatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng Ama na nasa kalangitan. So kinakailangan na magbigay tayo ng kapatawaran sa ibang tao, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, yung malalapit sa atin na nakakagawa ng masakit sa kalooban. Dahil kung hinaangad natin yung kapatawaran ng Diyos, kinakailangan na ibigay natin yung pagpapatawad sa kanila. Tulad din po natin sila na may pagkukulang sa harapan ng ating Panginoon. Huwag niyong hayaan na yung galit at puot sa inyong kalooban ay manatili, mga minamahal kong kapatid, dahil ito'y magiging dahilan ng inyong pagkakasala sa Diyos. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Kung gumising ho kayo ng umaga at yung pagbungad ng araw sa inyo ay napakaganda, subalit nung maalala niyo yung isang tao o yung makita niyo yung isang tao na dumaan, na siyang gumawa sa inyo ng anumang kasalanan, inasira yung araw po ninyo dahil nakita niyo at naisip niyo ang kanyang mga pagkakamali.
dahil hindi nyo siya napatawad, nasira ho yung inyong araw. Nasira at nagkaroon kayo ng negative thoughts, masasamang pag-iisip. At dahil doon, masisira at nagkukusyon ng pagkakasala at pagkukulang ng bawat isa. Dahil hindi tayo nagbigay ng kapatawaran sa kanila. Kaya nga ang bilin sa atin ni Apostol Pablo sa Efeso 4:26. Pakinggan po ninyo sa sulat dito sa Ebanghelyo ni Kristo sa Efeso 4:26. Kayo yung mga galit, sabi ni Apostol Pablo, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong mga galit. Natural lang sa isang tao na magkaroon ng pagkagalit sa iba. Subalit yung galit na yon, sabi ni Apostol Pablo, ay huwag nawang maging dahilan ng ating pagkakasala. At huwag nating hayaan na yung galit na yon ay lubugan pa ng araw dahil kinikimkim na ng bawat isa yung puot at galit na nagawa sa kanila ng kanilang kapwa. Kaya nga, kung gusto nyong magkaroon kayo ng mapayapang pamumuhay ayon sa utos at aral po ng Diyos, kinakailangan na yung pagpapatawad sa bawat isa sa kanila. Kaya nga, ang bilin sa atin dito sa 1 na Pedro Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 11 po yan, na ganito yung bilin sa atin ng ating Panginoon, na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, ng alipusta ng pag-aalipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. So maliwanag yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon, na huwag nating gantihan lahat ng mga taong gumawa sa atin ng masakit na karanasan, ng anumang kasamaan na tulad ng ginawa nila sa atin. Patawarin natin sila nang sa gayoy dumating sa atin yung kaginhawaan, yung tinutumbok at tinuturo ng Diyos na salitang pagpapala. Sapagkat ang mga nagnanais umibig sa kanilang mga buhay ay makakita ng mabubuting araw at magpigil sa kanilang mga dila sa pagsalita ng masama. At ang kanilang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Tumalikod siya sa masama at gumawa siya ng mabuti. So bilin sa atin ng Panginoon upang sa lahat ng mga taong naghahangad, sabi ni Apostol Pedro, ng magagandang araw patungkol sa buhay na ito, ay iwasan po ninyo na magsalita ng anumang daya. Pigilin ninyo ang inyong mga dila sa pagsasalita ng anumang masasama. Makakasalita kayo ng hindi maganda sa inyong kapwa kung hindi nyo siya mapapatawad. Kaya nga bigyan ninyo ang inyong kalooban ng salitang kapatawaran sa iba, nang sa gayoy hindi ito maging dahilan ng pagkalugmok ng inyong sarili sa pagkakasala. Subilin sa atin ng Panginoon na magpatawad tayo, nang sa gayoy patawarin din tayo ng ating Panginoon. Ito isang halimbawa, mga minamahal kong kapatid, na tinuturo po sa atin ng ating Panginoon na si Jesucristo, na yung pagpapatawad mismo na si Jesus Christ, ibinigay niya yung mga halimbawang yaon sa pagpapatawad sa kanyang mga kapwa, sa lahat ng taong nagkasala sa kanya. Tulad po ng nakasulat dito sa 1 na Pedro Kapitulo 2, 23-24. Sabi niya po dito, pakinggan niyo po sa sulat ni Apostol Pedro sa 21 hanggang 24. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Yung nagbata, naghirap dahil po sa atin, upang kayo'y iwan niya ng mga halimbawa, upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya, nang siya'y hindi nagkasala ni hindi kinasumpungan ng daya, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti ng pag-aalipusta. Nang siya'y magbata o naghirap, hindi siya nagbala o gumanti, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol sa matuwid.
na. So, yung halimbawa na iniwan sa atin ng Panginoon, na siya, bago siya ipako sa krus, bago niya akuin yung kamatayan doon sa kalbaryo ng krus, mga minamahal kong kapatid, naghirap po yung ating Panginoon na si Jesucristo. Bago niya akuin yun, pinaghahampas siya ng latigo, pinagduduroan po siya, inaalipusta siya ng maraming tao that time, nilagyan siya ng korona ng tinik. Subalit, yung bilin niya sa atin, mga minamahal kong kapatid, inulit ko sa inyo kanina, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Ni isa na gumawa ng kasalanan at paghihirap sa ating Panginoon na si Kristo, ni isa sa kanila, hindi niya ginantihan. Ano ang ginawa ng ating Panginoon doon sa lahat ng taong nagkamit sa Kanya ng kasalanan, lahat ng nagbigay sa Kanya ng paghihirap? Nung siya napako sa krus, alam niyo sabi ng ating Panginoon, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mismo yung Panginoon sa atin na si Jesus Christ, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga gumawa ng paghihirap sa Kanya dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Na ganun din po sana ang gusto ng Diyos na i-aplikan natin sa ating mga sarili, na ibigay natin yung forgiveness sa lahat ng mga taong nagdulot sa atin ng hinanakit at sama ng kalooban. Yung salitang pagpapatawad, mga minamahal kong kapatid, mahirap ibigay, subalit naniniwala ako na sana dumating ang oras at panahon na ang bawat isa ay matutong magpatawad. Wala nang sasarap na mabuhay araw-araw na mayroon kayong kapayapaan sa puso dahil marunong kayong magpatawad. Natuto kayong magbigay ng kapatawaran sa bawat isa. Ayon na lamang sa kwento, may isang halimbawa po rito na kwento si Apostol Matthew patungkol dito sa pagpapatawad. Ang sabi po ni Apostol Matthew, atin pong basahin sa San Matthew Kapitulo 18 po yan, 21 hanggang 35. Isang kwento na kapupulutan po natin ng aral patungkol sa pagpapatawad, mga minamahal kong kapatid. Itong sulat ni Apostol Matthew sa 18:21 hanggang 35. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro sa ating Panginoon na si Jesucristo at nagtanong, makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin upang siya'y aking patatawarin? Hanggang 7 beses kaya? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi na 7 beses o makapito, kundi hanggang makapitumpung-pito, 77. It means, mga minamahal kong kapatid, ay bigay natin yung kapatawaran na walang hanggan na kapatawaran. Kahit na ilang beses sila nagkasala, patawarin ho natin sila. At sa kanya tinumbok dito, sinunod niya yung isang kwento kay Apostol Pedro. Sa isang kaharian ng langit, tulad po daw niyan ay mayroong isang hari na nag-iibig makipag-usap sa kanyang mga alipin. Nung makipag-usap na yung hari sa alipin, dinala sa kanya yung isa. At nang siya'y magpasimulang makipaghusay, ay hinarap sa kanyang isang alipin na sa kanya'y may utang na 10,000 denaryo. Yung sa harapan ng Panginoon, nandoon yung isang alipin na may utang sa kanya na 100 denaryo. Palibhasa yung aliping yaon, wala siyang sukat ibayad sa utang niya sa hari. Ipinag-utos ng hari, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili. Ganun din, ipagbili din ng kanyang asawa. Gayon din ang kanyang mga anak. Ipagbibili din ang lahat ng kanyang tinatangkilik, lahat ng kanyang ari-arian, upang makabayad siya. Yun yung gusto ng hari. Subalit, dahil dito, ang alipin ay nagtira pa. Lumuhod po yung alipin at sumamba ho sa hari, sa ating Panginoon, na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako upang pagbayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo. Anong nangyari nung dumapa yung isang alipin sa ating Panginoon at humingi ng napagtiisan siya?
Nahabag ho yung hari, sabi niya sa 27. At nahabag ang Panginoon sa aliping yaon. Pinalaya ho siya, pinawalan yung aliping may utang sa kanya at pinatawad ang kanyang utang. Subalit yung alipin na pinatawad ho ng Diyos, lumabas. Nakasalubong ng aliping yaon na pinatawad ng Panginoon, yung alipin na may utang ho sa kanya. Na ang utang ng alipin sa kanya ay 100 denaryo. Mga minamahal kong kapatid. At nang makita ito ng alipin, nang makita niya yung alipin na may utang sa kanya, kanyang hinawakan siya, sinakal at sinabi, bayaran mo ang utang mo sa akin. Ang ginawa ho ng alipin na may utang ho sa kanya, nagtira pa rin ho, lumuhod sa kanyang kapwa alipin, namanhik, nagsalita, na nagsabi, pagtiisan mo ako, ikaw ay babayaran ko. At ayaw niyang tiisin yung utang ng aliping yaon. Anong ginawa ng alipin na pinag-utangan? Siya ipinabalanggo hanggang makabayad siya ng utang. Yung alipin na pinatawad ho ng Panginoon nung kanyang hari, nakasalubong niya ang alipin na may utang sa kanya. Subalit di niya pinatawad. Hinawakan niya, sinakal niya ho, at ipinabalanggo. Nung mabalitaan po ito ng hari, na yung aliping pinatawad niya ay hindi nagpatawad sa may utang sa kanya. Anong ginawa ng hari? Ganito po yung sabi niya. Nang magkagayoy, pinalapit ng hari ng kanyang Panginoon ang sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang mo, sapagkat ipinamamanik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw ay mahabag sa iyong kapwa alipin, na gaya namang nahabag ako sa iyo? Ang gusto ng Panginoon na sana yung aliping pinatawad niya ay patawarin niya rin yung mga may utang din sa kanya, kung paano siya pinatawad ng ating Panginoon. Na ang buod o yung conclusion ng kwentong ito, na ang bawat isa po sana magkaroon ng kapatawaran sa bawat isa, dahil tulad po natin sila na nagkukulang at nagkakasalaw sa Diyos. Paano tayo papatawarin ng Panginoon kung hindi natin kayang magpatawad ng ating kapwa? Kaya nga ho, bilin sa atin ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid, sa kwentong ito, na ibigay natin yung kapatawaran sa ating kapwa, nang sa gayoy patawarin tayo ng Diyos. Ang bilin ho sa atin sa sulat ni Apostol Lucas, dito sa San Lucas kapitulo 6, versikulo 37, na ganito ang bilin sa atin ng ating Panginoon. Sa 6:37 ho. At huwag kayong magsihatol at hindi kayo hatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpalaya kayo at kayo'y palalayahin. Huwag tayong magsihatol sa iba nang hindi rin tayo hatulan. Huwag tayong magbigay ng kaparusahan sa kanila upang hindi tayo parusahan. Ibigay natin sa Diyos ang pasya sa kanilang mga kamalian. Tulad natin silang nagkukulang sa harapan ng Panginoon, kaya ibigay natin sa kanila yung salitang pagpapatawad. Kasi ang sabi niya rito, huwag kayong magsihatol nang hindi kayo magsihatol. Huwag kayong magsihatol upang hindi kayo hatulan. Kasi ang lumalabas sa panahon po kasi ngayon, mas ibig ng tao na tignan ang kamalian ng iba, ngunit hindi nila tinitignan ang sarili nilang mga kasalanan o kamalian. Kaya nga hubili na sa atin ng Diyos, nang hindi rin tayo hatulan ng ating Panginoon, ibigay natin yung forgiveness sa lahat ng taong nagkasala sa atin. Lalong-lalo na sa loob ng tahanan, na hindi natin maiiwasan yung salitang tampuhan sa mag-asawa, tampuhan sa magulang at anak, tampuhan sa magkakapatid. Kaya nga, sana sa salitang ito at turo ng Ebanghelyo ni Kristo, magkaroon tayo ng salitang kapatawaran sa ating kalooban, nang sa gayoy magkaroon din tayo ng mapayapang pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Kaya ang sabi sa atin, mga minamahal kong kapatid, bilin sa atin ng Panginoon sa Kolosas kapitulo 3, versikulo 13, na ganito yung sabi sa atin,
ni Apostol Pablo. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban kanino man. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin sa kanila. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga pagkakamali at pagkukulang, ibigay din natin sa lahat ng taong nagkasala sa atin. Salitang pagpapatawad. Hindi ho madali yung salitang pagpapatawad, kung lalong-lalo na kung mabigat yung kasalanan ng isang tao. Subalit, ibigay natin sa Diyos ang pasya ng kanilang mga pagkakasala at kamalian. Ang sabi ho sa atin ni Apostol Matthew, sa San Matthew Kapitulo 5, versikulo 44 hanggang 45 po yan, na ganito yung sabi sa atin ni Apostol Matthew. Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang inyong mga sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo maging anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat ng Panginoon ang kanyang araw sa masasama at mabubuti. Nagpapaulan ganap sa hindi ganap. So, parehas lang ho yung tinutukoy ni Apostol Matthew rito, na ang sabi niya po rito, ibigin natin ang lahat ng ating mga kaaway, idalangin natin ang lahat ng nagsisiusig sa atin. Dahil tulad ho ng Panginoon, pinasisikat niya yung araw niya sa lahat ng mabubuting tao at masasama. Sa lahat, pantay-pantay po tayo. Kaya ang sabi sa atin ng ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid, pakinggan niyo po sa Lucas, sa sulat ni Apostol Lucas 6, versikulo 27 hanggang 30 po yan. Nabilin sa atin ni Apostol Lucas sa 6, 27 hanggang 30. Datapot sinasabi ko sa inyo, mga kikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang sa inyo'y nagsumusumpa, at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Sa sumampal sa inyong pisngi, sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila. At ang sa iyo'y mga alis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ang iyong tunika. So, sinasabi sa atin ng Panginoon na maliwanag ang bilin niya po sa atin dito, na sinasabi niya, ibigin po natin ang ating mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang lahat ng nangagpupuot sa inyo. Pagpalain ninyo sila, lahat ng sumusumpa sa inyo. Ako may sumampal puraw sa isa niyong pisngi, iharap ninyo ang kabila. So, napakahirap, mga minamahal kong kapatid. Pero wag niyong iliteral sa espiritu. Kung ginawan kayo ng masama, gawan ninyo ng mabuti. Nang sa gayoy maisip nila na hindi kayo nagtatanim ng anumang galit at puot laban po sa kanila. At nang maunawaan nila na mabuti kayong tao ayon sa inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi niya po rito sa San Matthew 6:15, nabilin po sa atin ng ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid, at sa lahat ng nakikinig, datapwat kung hindi ninyo ipapatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Kung hindi natin ipapatawad yung mga kasalanan at pagkakamali ng iba na nagagawa nila sa atin, gayon din ang ating Panginoon o Ama na sa langit, di niya rin tayo patatawarin. Kaya mabilin sa atin ng ating Panginoon, magpatawad po tayo. Kung hindi sa oras na ito, sana wag niyong bigyan wag niyong saraduhan ang inyong mga kalooban sa pagpapatawad. Darating ang oras at tamang panahon sa bagay na yaon. At naway ang aklat na ito at salitang ito na inuulit mo ng inyong kapatid ay maging dahilan at magbukas sa inyo ng pananampalatayang walang pagkukulang. Ang bilin ho sa atin ni Apostol Pablo sa Roma, bago tayo magtapos, sa Roma Kapitulo 12, versikulo 17, 19 hanggang 20 po yan, na ganito ang bilin sa atin ni Apostol Pablo. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain.
Huwag kayong magbayad kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harap ng lahat ng mga tao. Maaari ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Huwag kayong maghiganti. Huwag kayong higantihan, mga iniibig. Kundi bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, sa akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, ibigay natin sa Diyos ang pasya. Ibigay natin sa Kanya ang kagantihan sa lahat ng mga taong nagbigay sa atin ng anumang kasalanan o sakit ng kalooban. Sa madaling salita, patawarin natin sila at ang Diyos na po ang bahala. Ano ang sabi niya sa 20? Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo siya. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo siya. Huwag, sapagkat sa paggawa mo ng gayong bagay, ang mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang mga ulo. So maliwanag yung sinasabi ng ating Panginoon. Kung nagugutom man yung ating mga kaaway, o kung may lumapit man sila at humingi ng tulong, tulungan natin sila. Kung sila'y naiinom, o kung may kailangan po sa atin, tulungan natin sila. Dahil yun yung nararapat sa turo ng ating Panginoon. Huwag magiging dahilan ng kanilang mga kasalanan ay sarado na rin ang ating kalooban sa pagpapatawad. Ibigay natin yung kapatawaran sa bawat isa nang sa gayoy magkaroon tayo ng mabubuting araw sa hinaharap. Kaya yung salitang kapatawaran at forgiveness naway isa puso ng bawat isa, dahil ito'y kagustuhan at kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng ganitong pag-uugali, ang salitang pagpapatawad. So salamat sa inyong pakikinig at isang magandang araw po sa ating lahat.